At ngayon ay narinig natin yung tinatawag na feeding of 5,000 men. Hindi pa kasama yung mga babae at mga bata rito. Probably kung isasama sila, maring aabot sila ng mga more or less 12,000. Pero sandali lang, paano po sila nakakain? Kasi nung buong maghapon na yon na hindi sila umalis sa Panginoon at unabot sila ng maghapon. Tinuruan sila ng Panginoon hanggang umabot ng gabi. At doon ay nagkaroon ng problema kung saan sila kukuha ng pagkain sapagkat lahat sila ay nagugutom. Alam niyo po, dito kumilos ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang miracle. Miracle po mga kapatid. Kasi ang himala po ay dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At ganyan po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, lalo na kapag tayo ay dumarating sa sitwasyon na hindi na natin alam ang ating gagawin. Kapag tayo po ay lumapit at tumawag sa Panginoon, ay doon natin mararanasan ang kanyang tulong. Now, kung titingnan natin, this situation is impossible. No? Bakit? Kasi 5,000 sila, mahigit, ay 5 tinapay at 2 isda lang ang resources. Kumbaga sa atin, sa mga pamilya natin na may members na 5 o 7, kapag ganito ang resources mo, naku, magrereklamo ang mga anak natin. Hindi natin alam kung paano ito pagkakasyahin. Pero sa Panginoon nga ay walang imposible. Now, because we serve God, our God is specialized in the impossible things po. Now, dito makikita natin na nagkaroon ng feeding through the miracles of our Lord Jesus. Then, ang gusto kong i-share sa inyo ngayong umagang ito is the Master's feeding program. Kung paano po magpakain ang Panginoon. Now, dito ay makikita rin natin yung Jesus, the way of Jesus of resolving the crisis of feeding 5,000 men. Now, pag nasa ganito tayong sitwasyon, itong pagpapakain ng 5,000 mga kapatid. Now, what to do? Anong gagawin natin? Or what to do in times of crisis in life when your resources are low and your responsibilities are great? Anong gagawin natin kung kakaunti na lang ang natitira sa atin na panggastos o pangangailangan natin, tapos ang laki-laki pa ng at napakarami pa nating mga responsibility na dapat nating bigyan ng solusyon o pansin. Now, dito magbibigay ako ng 2 points dito para makita natin sa part ng mga disciples kung paano nila sinolve ang problem, ano ang solusyon na ginawa nila, at ano rin ang paano rin sinolve ni Jesus ang problem at ano rin ang solusyon na ginawa ng ating Panginoon. Let me first gustong sabihin ay how did the disciples solve the crisis in feeding of 5,000 men? Paano nila sinolve itong crisis ng feeding program na ito mga kapatid? Yung problem was to meet, kailangan mapakain ng mga tao the needs of the crowd mga kapatid na nagugutom. Now, unang solusyon na ginawa nila, the first solution or na nakita nila para ma-solve is the disciples suggested to Jesus to send the people away para paalisin na lamang. Sabi nila, Guro, paalisin na lang natin yung mga tao para makabili ng mga pagkain sa mga karatig bayan mga kapatid. What does it mean? No? Makikita natin sa part ng mga disciples,
They want to escape from the problem. Gusto nilang umiwas sa problema. They don't want responsibility, mga kapatid. Samantalang naglilingkod sila kasama ang Panginoon at pagkatapos nandoon sila sa sitwasyon na yon, gano'n na lang ba kadali to send the people away? Isa sa mga paraan natin para hindi natin maramdaman ang problema o ayaw natin ng problema ay gumagawa tayo ng outlet. Gumagawa tayo ng mga eskapo o umahanap tayo ng mga lugar kung saan tayo makaiwas para sa mga problema natin. Pero nagpapakita to ng irresponsibility. Nagpapakita ito ng tinatawag na kaduwagan sa buhay o irresponsibility. So how can we find the solution in every problem sa buhay natin kung tumatalikod tayo at tinatakasan natin ang problema? Para makita natin ang solusyon sa problema, kailangang harapin ito at alamin at hanapin ang solusyon, mga kapatid. Hindi nila nakita na yung kaharap nila, nakasama nila na ang Panginoon, na siya ang pinakamahusay gumawa ng solusyon sa mga problema. So, pag dumarating ang problema, napakadali sa atin to escape, mga kapatid, to face at harapin ang mga responsibility sa buhay natin, mga kapatid. So, yan ang una nilang solution, to send the people away because they don't want responsibility or they don't want to hindi nila gusto yung problema. Alam niyo po ba, sa buhay natin, part na po talaga yan, mga kapatid. Kasama na talaga sa buhay natin yan, no? So, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya at wala pong problema na walang solusyon. Otherwise, hindi na po yan problema. Basta pag may problema, ibig sabihin po nun, meron yung solusyon, mga kapatid. Parang sa mathematics, pag merong problem solving, ibig sabihin yun, meron yung solution. Kaya nagbigay ng problem, mga kapatid. Now, the second one na kanilang solution dito para sa pagpapakain ng 5,000 tao is to raise enough money to buy food for the people. Kailangan nilang maka-raise ng fund o money para makakain ang 5,000. Now, doon sa gospel ni Saint John or ni Luke, sabi doon yung kahit po 200 denaryo, guro, sabi nila, Panginoon, hindi po magkakasya sa mga taong ito. Now, yung 200 denaryo is equivalent of a year's wages for the average laborer during the time of Jesus. So, yun pong katumbas nun. Kaya, napakahirap pagkasyahin yon. So, sinum up ng mga disciples ang situation and found it hopeless. Talagang hindi kakayanin at walang kapag-asa mga kapatid. Now, ganyan din minsan iniisip natin na yung pera, pag may pera, yun po ang laging solusyon o sagot sa mga pangangailangan o problema. Kailangan natin ng pera. Sino bang hindi nangangailangan ng pera? Pag wala tayong pera, nahihirapan tayong makakilos, makagalaw. Hindi tayo makakakain pag wala tayong pera. Pero yung pera is not the solution, but money is not the solution of our problems. Hindi lahat, hindi lahat. Kita ninyo, mga kapatid, di ba? Yung iba nga, may trabaho, may pera, magandang kalagayan sa buhay, pero bakit may problema pa rin sila? Sabi naman ng iba, alam mo Brad, alam mo sis, kung ako lang ay may pera, wala nang problema. Hindi po yun totoo. Sa katunayan, pag marami na tayong pera, doon pumapasok na po yung mga problema, mga kapatid. Hindi lahat ng solusyon sa problema ay pera, katulad ng mga taong nagugumon sa mga drug and addiction. Hindi po solusyon ang pera para mabago sila.
katulad po ng corruption sa ating bansa. Hindi po pera ang solusyon. Kaya nga po maraming corrupt sa ating bansa dahil natitempt sila sa pera at dahil yun ang nagiging isang dahilan, ang money o pera. Kaya nagiging corrupt ang ating karamihan sa leaders na namumuno sa ating bansa. Bakit maraming mga wasak na pamilya, relasyon, maraming mga taong hindi nakakapagbagong buhay kahit naman meron silang pera. So ibig sabihin, hindi lahat ng solusyon sa lahat ng ating pangangailangan o problema ay pera. Pero kailangan pa rin natin ng pera. Dahil kung ang solusyon sa lahat ng problema ng buhay ng tao ay pera, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Hindi na natin kailangan ang Diyos sa buhay natin. Pero nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid, para sumaya tayo, hindi para palitan siya bilang isang creator sa buhay natin, bilang Diyos na lumikha sa buhay natin. Now, why did Jesus bother to feed these people? No? Bakit ang Panginoon na mayroong malasakit dito sa mga taong ito? Kasi sabi niya, hindi sila uuwi, no? Hindi sila aalis, kayo ang magpapakain sa kanila. Pwede naman niyang paalisin din yung mga tao, katulad ng sinabi ng mga alagad. Dito natin makikita na ang Panginoon is very concerned in our life, yung ating physical. Kasi sa buong maghapon, tinuruan sila ni Jesus and He healed their sick. Pinagaling sila ng Panginoon. Nagturo ang Panginoon tapos pinagaling sila ng Panginoon. So they were blessed sa spiritually, nabusog sila sa mabuting balita, at pagkatapos they were healed, pinagaling sila ng Panginoon. So kaya nga lang, sa buong maghapon hanggang inabot ng gabi na sila takip silim, ayaw pa rin nilang umalis. So nagutom na sila. Ngayon, ang Panginoon doon nagmalasakit sa kanilang physical na pangangailangan. Tandaan niyo po lagi, kung concern ang Diyos na ma-save ka, maligtas ka, mabago ka, mga kapatid, hindi lang siya concerned sa iyong spiritual life, sa iyong kaligtasan. Higit na concerned din siya sa iyong physical life, because Christian life must be balanced. Kung binibless tayo physically, dapat mas blessed din tayo spiritually, mga kapatid. Now, how Jesus solved the problem? Paano sinolve ng Panginoon ang problema of this feeding program nitong 5,000 people? Now, ang Panginoon, pag nagsosolve siya ng problema, mga kapatid, sa buhay natin, ay marami siyang mga pamamaraan. Every time Jesus minister of healing sa according to the gospel, o kung kakatagpuin niya mga pangangailangan ng mga tao, marami siyang mga pamamaraan. Dito ay nang dumating ang problema ng feeding of 5,000, alam na ng Panginoon ang solution kaagad. Alam niya na. No? Sabi doon sa John chapter 6 verse 6, Jesus himself knew what he was intending to do. Sinabi niya, tines niya yung faith doon sa John 16, tines niya yung faith ni Philip, no? Dahil alam niya na ang kanyang gagawin. O diyan natin makikita na ang Panginoon ay advance po siya. No, hindi po nalilate ang Panginoon. Lagi po yang advance, at hindi rin po yan nagmamadali sa lahat ng ating mga pangangailangan. He never too late, he never hurry. God, ang Panginoon natin ay laging nasa perfect time po yan, mga kapatid. At bukod sa perfect time, minsan advance pa nga siya. Sabi ng mga millennials ngayon, no? High technology na, advanced na tayo, ganyan-ganyan. Pero hindi nyo ba alam sa Bible,
ang Diyos po ay advance po yan sa lahat ng mga sitwasyon at pangangailangan natin. Alam ng Panginoon ang gagawin niya. Sinubok niya lang si Felipe. Now, ganito ang Diyos. Minsan tinitest niya lang po ang ating pananampalataya. God allowed to test to the test to occur na dumating o lumabas, not expecting na tayo po ay mag-fail, but placing us doon sa situation na para yung faith natin ay mag-grow, lumago. That's the purpose of God, na dumarating tayo sa ganitong situation, tinitest niya tayo, alam niya na ang sagot at solusyon para lumago tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Now, unang-una na solution na ginawa ng Panginoon dito, ulitin ko, how did the Lord Jesus solve the crisis of the feeding program of 5,000 men? First is, Jesus began or started with what they had, no? Nagsimula ang Panginoon kung ano ang meron doon sa kanila. Sabi ng Mark chapter 6 verse 38, how many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said 5 loaves and 2 fish. Tinanong sila ng Panginoon kung ilan bang meron sa inyo dyan? Ano bang meron sa inyo dyan? Hanapin nyo nga at natagpuan nila 5 tinapay at 2 isda. Napansin ninyo, ang Panginoon isusolve ang problema, tinanong sila kung anong meron sa kanila. Minsan tayo, pag may problema tayo, ang nasa isip natin na solusyon ay doon sa labas. No? Hahanap ka ng pawn shop na mapagsasanlaan, hahanap ka ng mauutangan, lalapit ka sa mga kaibigan o magte-text ka sa mga loved ones na nasa abroad na pahingi naman ng tulong. Sometimes ganun ang ating nakikita. Pero ang Diyos, ang Panginoon, ang nakikita niya, yung nasa atin naman. Tayo nakatingin sa labas ng solusyon. Si Jesus, nakatingin at nakikita niya ang solusyon is sa atin din naman. Doon sa kanilang kalagitnaan, Jesus told them first to check out their resources. Bakit pinapacheck ni Jesus anong meron sa kanila? Kasi ang Panginoon, every time we are facing difficult situation, hindi naman tayo iniwan ng Panginoon na walang-wala eh. God did not left us an empty-handed. O sige, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng trabaho. Sige na lang, nawalan ka ng pera. Pero siguro hindi ka naman nawalan ng lakas, hindi ka naman nawalan ng skill, ng abilidad, hindi ka naman nawalan ng kakayanan. Lahat ng tao ay mayroong skill, lahat ng tao ay mayroong kakayanan, mga kapatid. So, yun ang nakikita ng Panginoon. God or the Lord begins where we are and uses what we have. Yun ang gagawin ng Diyos. Magsisimula siya kung anong meron sa atin at pagkatapos, yun ang gagamitin niya. Ang ginamit ni Lord na solusyon ay galing doon sa kanilang kalagitnaan, yung 5 tinapay at 2 isda. Now, ang Diyos nagsisimula siya sa maliliit na bagay. Just like Jesus. Nang sinimulan niyang pakainin ang 5,000 from the 5 loaves and 2 fish. The Lord started with the small things we had. Kaya never underestimate yung maliliit na nasa sayo, yung kokoonte, mga kapatid. Dahil ang pagdami ay nanggagaling sa maliit. Walang marami na hindi nagsisimula sa maliit. So, ang Diyos, tinan niyo, napakasimple ng kanyang pamamaraan. Ginamit ang kakaunting resources na tinapay at isda para sila ay pakainin. So, the Lord uses o ginagamit niya ang mga small things sa buhay natin. At makikita nyo rin sa gospel at sa Bible, mga examples na ginamit ng Diyos na maliliit na bagay lang para maka-accomplish ng mga great things, para maging
pagpapala. Now, tinan ninyo, during the time of Moises, doon sa Exodus chapter 1, verse 1 and 2. Anong sabi doon ay nang si Moises ay tinatawag ng Diyos para maging leader at pangunahan ng mga Israelita na iligtas sa bansa ng Egypt. Ang daming reason ni Moises, sabi niya, mahina ako, bulol ako, ganito, etc. Tapos sabi ng Diyos, ano bang meron sa iyo? Nakita ng Diyos yung kanyang tungkod. Ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moises. At doon nga sa Red Sea, di ba? Nang na-corner na sila, wala na silang madaanan, nariyan na yung mga sundalo ng mga Egypt para patayin sila lahat. Sabi ng Diyos sa kanya, ano pang ginagawa mo? Ituon mo ang iyong tungkod sa dagat at hahatiin ko para makadaan ng mga Israelita. So imagine, napakalaki ng Red Sea pero ang ginamit ng Diyos yung maliit na tungkod ni Moises. Katulad din ni David doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 38 to 40. Ang mga Israelita ay hinahamon ng mga Palisteo. Ngayon ang pambato ng Palisteo ay si Goliath. At halos walang lumaban sa mga Israelita kasi napakalaki ni Goliath, 9-footer po ang height niya. Ngayon, nang dumating si David, nakita niya, dinidegrade nitong Goliath ang mga Israelita. Then, in-approach niya yung hari na si King Saul, sabi niya, ako na lang po ang lalaban sa kanya. Sabi, nang nagharap sila ngayon, kinantsawan o tinuya ni Goliath si David. Tapos sabi ni David, you come to me with your sword, but I come to you in the name of the Almighty God of Israel. Then kumuha si David ng kinuha niya kanyang tirador at yung mga maliliit na bato at tinirador niya si Goliath. Bumagsak si Goliath at namatay. Ano ibig sabihin nito? Goliath ang kalaban, malakas ang kalaban, higante ang kalaban, pero ang ginamit ng Diyos, teenager at maliit pa na bato. Hindi po gumamit ng machine gun or what, kundi maliit lang na bato, mga kapatid. So ganyan ang Diyos. Gumagawa siya sa mga maliliit na bagay. Tinan ninyo, sina Pedro, bago niya makilala ang Panginoon, dun sa Luke chapter 5, verse 4 and 5. Magdamag silang napagod, walang huli. Pero nang ang Panginoon nagsabi, sige, balik uli kayo sa laot upang manghuli. Alam niyo po, nakahuli sila ng napakaraming isda. They caught such a large number of fish that their net began to sink. Ang dami-daming isda, pero anong ginamit ng Diyos? Yung maliit na lambat ni Peter. Isipin nyo nga rin naman, ang laki-laki ng mundo, napakalaki ng kasalanan ng mundo, mga kapatid. Pero anong ginamit ng Diyos? Just to save the world, the mankind. Walang iba kundi ang bata, ang isang sanggol na pinanganak doon sa Bethlehem, which is the Lord Jesus Christ. So, ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Huwag nating tingnan yung mga maliliit sa buhay natin na resources natin na nasa sa atin, na tinataglay natin. Kasi pwedeng gamitin po ng Diyos yon. Often, our inadequate resources are the starting point for what God wants to do. Diyan siya magsisimula Kaya nga sa Bible, di ba, doon sa parable, ang napapagkatiwalaan sa maliliit na bagay ay pagkakatiwalaan at pamamahalain sa malalaking bagay. Doon nagsisimula ang Diyos Itetest ka niya doon, mga kapatid, kung mapapagkatiwalaan ka, and then sa Kanya palalaguin at dadagdagan. So yun po ang number 1. O number 2, how did the Lord Jesus Christ solve the crisis of feeding program nitong 5,000 men? Pangalawa, Jesus ordered them to bring Him what they had. Sa Matthew chapter 14 verse 18, bring them here to me. He said, dalhin nyo rito sa akin. Now, tinan ninyo. Nag-o-offer si Jesus ng solution. Anong solution ni Jesus is, dalhin nyo rito sa akin. Yung mga disciple, nakapokus sila
sa attention na wala sa kanila. O, yun ang tinitingnan nila eh. Kulang kami ng pera, wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Doon sila nakapokus, mga kapatid, sa kung ano ang wala sa kanila. Pag lagi tayong nakatingin, nakapokus, ang attention natin, yung mga wala sa atin, mga kapatid, manghihina tayo. Hindi tayo sasaya. Tingnan natin lagi na ang Panginoon ay naglalaan. Now, when Jesus said to them, bring them here to me, ay nang sinabi ng Panginoon sa kanila na dalhin sa Kanya, alam niya kung paano gawan ng solusyon, mga kapatid. At hindi niya uutusan ang mga alagad na dalhin sa Kanya kung ano ang meron sa kanila na hindi niya alam kung paano bibigyan ng kasagutan. At yung utos ng Panginoon na dalhin sa kanila ay test din yun sa kanila kung magtitiwala sila sa Panginoon. Do you think that God would ask you to do something that you or we cannot handle? Hindi naman tayo uutusan siguro ng Panginoon na hindi natin kaya. Hindi naman siguro tayo sasabihan ng Panginoon na gawin natin ang isang bagay na hindi natin kaya. Kaya inuutos ng Panginoon na dalhin sa kanila kasi na sila ang magpapakain po pala sa mga tao. You gave them something to eat because kaya nila yon, mga kapatid. Magagawa nila yon kasi blessed na sila ng Panginoon eh. Pinagpala na sila ng Panginoon eh. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng isang task, ng isang tungkulin sa gawain ng Panginoon na hindi natin kaya. Kaya ka naging coordinator, kaya ka naging worship leader, kaya ka naging choir, kaya ka naging preacher o local or international preacher. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon kasi biniyayaan ka ng Panginoon ng mga talento, mga kaloob, mga spiritual gifts. So, ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya sinasabi ni Jesus, you gave them something to eat. Mga kapatid, mahirap magministeryo sa ibang tao para pakainin sila sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon kung hindi tayo nakaranas una ng biyaya ng Diyos. Before God work through you, He must first work in you. Kailangan siya muna ang gumawa sa iyo. Kaya nga ang Diyos gumagawa sa buhay natin. Marami siyang ginagawa sa buhay natin upang gamitin ng Diyos yung mga bagay na yun na ginawa niya para makapag-serve naman tayo sa iba. Don't let your lack of resources blind you to seeing God's power. Ito ang isa sa dapat nating iwasan, na yung kawalan ang siyang bubulag, hadlang sa atin para makita natin yung power ng Panginoon. Now, how do you react kung ganito sinabi ni Jesus dito sa may verse 16? You gave them something to eat. How do you react when you are given an impossible task? Sa situation na yon na imposible, mga kapatid, na kinaharap nila ng mga alagad, ay hindi nila nakita ang sitwasyon na ito palang Panginoon na kasama nila, na siya ang makapangyarihan sa lahat, no? Na marami nang pinakita na miracles, healings, and deliverance ang Panginoon. Pero nalimutan siguro nila, mga kapatid. Now, when we are facing a seemingly impossible task, do what you can and ask God to do the rest. Gawin mo yung makakaya mo. Kasi hindi naman nangangahulugan sa Panginoon na lahat eh. Gawin mo muna ang lahat ng makakaya mo. And then, after na magawa mo lahat ng makakaya mo, then the Lord will do the rest. Just like Peter, ginawa lahat niya ang kanyang kakayanan, ang kanyang pananampalataya. Tumalon siya mula sa bangka, lumakad siya.
Siya sa attention niya doon sa mga sa alon at sa malakas na hangin, lumubog siya. And then, Jesus saved them. Jesus ginawa ng Panginoon ang kanyang part. At niligtas siya ng Panginoon. Now, do not limit what God does in our lives. Huwag nating limitahan, mga kapatid. Now, tiningnan ni Jesus yung kanyang mga alagad na habang namumblema doon sa feeding of 5,000, tiningnan niya na para bang hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya nga dun lumabas ang word ni Jesus na bring them here to me, dalhin ninyo sa akin. Now, bakit? Kasi nasa kanya yung miracles. Nasa kanya ang solution, kaya pinadadala. Kaya pag hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo na alam ang solusyon ng problema, pagsubok mo, wala nang ibang the best na dapat natin gawin ay dalhin natin sa Panginoon. Why? Because the miracle took place in the hands of Jesus, not in the hands of the disciples. Habang nasa kamay natin ang mga problema na dinadala natin, mananatili pa rin problema yan. Bakit? Kasi yung kamay natin, hindi naman nagmi-miracle yan eh. Wala namang miracle sa kamay natin eh. Ang miracles nandoon sa kamay ng Panginoon. Now, kung titingnan natin yung ating mga problema na ito, mga pinagdadaanan natin, mga sakit, kahirapan, pagsubok, etc., is maliit lang na bagay yan sa Panginoon, mga kapatid. Sisiw lang yan sa Panginoon. When we give our resources to the Lord and our resources are multiplied, imumultiplied ng Panginoon. Saan dumami? Sa kamay ni Jesus, hindi sa kamay ng mga alagad. Why? Because our God is the God of multiplication, not the God of subtraction. Ganyan ang Diyos eh. Minumultiply niya whatever na we give Him, kahit ano ang ibibigay natin sa Panginoon, lalo na yung mga burdens natin, then God can bless and multiply. Siya ang resources eh. Siya ang nagpaparami. Sa Kanya nang gagaling lahat. Healings, miracles, deliverance, new life, peace, joy. Sa Kanya yan nang gagaling, mga kapatid. Now, kasi siya yung pinagmumulan ng lahat ng ating buhay, mga kapatid. God, the Lord Jesus is the manufacturer and we are the distributor. When Jesus bless the 5 loaves and 2 fish, when nang nagmag-multiply ito, then sinabi niya sa kanyang mga alagad, ibahagi naman sa mga tao. So si Jesus ang nag-multiply, nagpaparami, siya ang nagmamanufacture, pagkatapos ikaw naman at ako, tayong lahat ang distributor. Yan, gusto tayong gamitin, Lord, na channel of blessings to the others. Now, last one na po, mga kapatid. How did the Lord solve the crisis of feeding program for 5,000 men? Pangatlo, Jesus looked up to heaven and gave thanks to the Father. Sabi ng Luke 9 verse 16, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke them. Then He gave them to the disciple to distribute the people. Now, napakasimple ng ginawa dito ng Panginoon. Tumingala sa langit at pagkatapos nagpasalamat. Now, tayo pag dumarating tayo sa mga mabibigat na problema, pagsubok, pag humaharap na tayo, mga kapatid, nalulungkot tayo, namumblema tayo, nag-iisip tayo, nawawala yung joy, yung kagalakan natin. Minsan nagrereklamo tayo pag nakatanggap tayo ng pera, nasa kamay natin, tapos naisip natin yung resources natin, tapos kulang yung pang-budget. Then, sasabihin natin, bakit ito lang? Kulang ito Bakit ito lang? So, napakadali natin magreklamo pag nasa kamay natin. Pero si Jesus, hindi niya sinabi, Ama, bakit naman ang dami-dami nitong 5,000 tapos 5 tinapay, 2 isda? Bakit naman po binigyan niyo ako ng ganitong problema? Hindi si Jesus nagreklamo. Now, Jesus looked at the situation, not
a problem, but as an opportunity. Tayo, pag nakikita natin yung mga problema natin, nadi-discourage tayo, hindi natin nakikita na may opportunity pala yon. Opportunity to what? To trust his Father and glorify his name. Kaya dumating sa puntong yon para ipakita niya kung sa kanyang mga alagad at sa mga tao kung paano magtiwala sa kanyang amang nasa langit o paano parangalan, luwalhatiin ng Diyos. Alam niyo, nag-glorify natin ang Diyos when we are facing in a difficult situation, and then na ito ay nang merong pagtitiwala sa Kanya na lalampasan, mabibigyan na tayo ay magkakaroon ng kasagutan, maluluwalhati ang Diyos. Pero kung nasa gitna ka ng ganyang sitwasyon, tapos ang maririnig sa iyo puro reklamo, disobedience, etc., no, mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Opportunity yun, mga kapatid. Paano mo malalaman na nagtitiwala ka sa Diyos kung walang sitwasyon na mahirap o problema? So, hindi mo ma-activate ang iyong faith. Hindi mo ma-exercise ang iyong faith. So, opportunity to activate and to exercise your faith when we are in the midst of difficult situation. Just like Jesus, no? Kahit na siya ay anak na ng Diyos, natuto pa rin siyang tumingala sa langit. Now, bakit nga ba siya tumingala? Hindi lahat naman karamihan sa kanyang ginawang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, o pagtulong sa mga nangangailangan, hindi naman siya tumingala. Bakit dito tumingala siya, mga kapatid? Now, tumingala siya, sabi ng John 11, verse 41 and 42 and 43. So they took away the stone. Nang dumating na dito po ay namatay po si Lazaro na kanyang matalik na kaibigan. Pagdating ng mabalitaan ni Jesus at pinuntahan niya ngayon doon sa lugar ni Lazaro. Nang pagdating niya doon, sabi niya sa mga tao, alisin niyo ang bato na takip sa libingan. Sabi diyan, so they took away the stone. Then Jesus looked up. Nakita nyo? Tumingin ang Panginoon, tumingala sa langit, and said, Father, I thank you that you have heard me, I knew that you always hear me, but I said this for the benefits of the people standing here, that they may believe that you sent me. Kaya pala siya tumingala para ipakita niya sa mga tao na nandoon sa paligid na yon na maniwala sila na si Jesus ay galing sa Ama at siya'y sinugo ng Ama, mga kapatid. So, for the benefits of the people na hindi naniniwala sa Kanya, kaya siya tumingala. Nagpapatotoo si Jesus sa mga tao na siya bilang anak ng Diyos, na galing sa Diyos, ay nagtitiwala sa Kanyang Ama. Then, pagkatapos doon, verse 43, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out, no? Lazaro, lumabas ka. Praise God. Alam niyo po ba, 4 na araw nang patay si Lazarus. Nagdududa pa ngayong mga tao sa paligid kung nakapagpagaling siya, nakapagpalayas ng mga demonyo. Mabubuhay niya pa kaya ito? 4 na araw nang patay. Alam niyo, lumabas si Lazaro. Nabuhay si Lazaro. What an impossible, brothers and sisters. Pero naging possible. Bakit? Imagine just looking to heaven and gave thanks to the Father. Nabuhay at nabuhay uli si Lazaro. Hindi naman siya nanalangin ng mahaba. Sabi niya, Father, I thank you dahil lagi mo kong dinirinig. Then, after that, Jesus, sabi niya, Lazarus, come out, lumabas ka. Nabuhay si Lazaro dahil lang sa pagtitiwala niya sa kanyang amang nasa langit. Now, alam niyo ba sa Bible, pag sinabi pong looking means trusting. Just like Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Now, alam niyo ba na ang isang epektibong leader
is someone who sees potential in problems and is willing to act by faith. Yan si Jesus, mga kapatid. Nakita niya sa problema ng pagpapakain ng 5,000 ay potential. Merong potential na nakita ang Panginoon. Tayo minsan, wala tayong nakikitang potential every time we are facing troubles or difficult situation, no? So, acting on the basis of human wisdom, itong mga alagad na ito, saw the problem but not the potential, no? Kaya kapag nananangan tayo sa sarili nating kaalaman, karunungan, o pinag-aralan o mga bagay na pinagmamalaki natin sa mundong ito, then hindi natin makikita ang potential in every difficult situation. Kaya nga, challenge sa atin yan ng Panginoon, no? Kapag nandiyan ka sa gitna ng problema, pagsubok, then makikita mo ang isang tunay na Kristiyano, hindi problema ang nakikita, kundi yung potential to witness, to glorify the Father, to bless the name of the Lord. Kaya nga, pag nakikita din ng ibang tao na strong tayo at calm tayo at masaya tayo kahit nasa gitna tayo ng problema, wow, mapaparangalan, mapupurihan ang ating Panginoon. Ang Panginoon, tinuruan niya tayong magtiwala. Kaya nga, one of the teaching of our Lord doon sa Matthew chapter 6, yung Lord's Prayer, mga kapatid, sabi ni Jesus doon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Give us our daily bread. Bakit ang turo ni Jesus sa Lord's Prayer ay give us our daily bread? Kasi gusto tayong turuan ni Jesus na magtiwala sa Diyos araw-araw. Hindi sinabi na give us our monthly or yearly bread, but daily. Ibig sabihin, bukas magtitiwala ka uli, mananalig ka uli. Sa susunod na bukas uli, magtitiwala ka uli, mananalig ka uli. So, saan ka na mananangan nun? Sa Diyos na, hindi na sa sarili mo, mga kapatid. Kasi kapag binigyan ka ng Diyos ng pang-isang taon na pagpapala, baka bukas hindi ka na magtiwala, mga kapatid. Jesus, our Lord.